Magandang araw mga mag-aral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa mga programa at inisyatiba upang pangalagaan ang kapaligiran at tugunan ang kalamidad. Sa paksa na ito may mga layunin tayong kaya kong matukoy ang mga programa at inisyatiba ng bansa para sa pangangalaga ng kapaligiran. Kaya kong maipaliwanag ang layunin ng mga programang pangkapaligiran sa pamamagitan ng pagsusulit. Pangatlo ay kaya kong masuri ang pagkakaiba ng top-down at bottom-up. At panghuli ay kaya kong maipaliwanag kung nakatutulong o hindi ang mga top-down at bottom-up. Sa bisa ng Batas Republika bilang 10121, nilangkas ang National Disaster Risk Reduction and Management na may layuning palakasin ang pamamahala sa pagbawas ng panganib ng mga sakuna upang magtamo ng kaalaman at kakayahan na epektibong tumutugon at tumutulong sa pagbangon mula sa mga nagbabanta at kasalukuyang panganib. Binuo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na dating kilala sa tawag na National Disaster Coordinating Council or NDCC. Sa pangangasiwa ng NDRRMC, iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ang nagtutulungan upang matugunan ang mga sitwasyong bunga ng mga sakuna at kalamidad. Ang mga ahensyang ito ay pinangkat ayon sa 4 na tema. Ang prebensyon at mitigasyon ng sakuna, ang paghahanda sa sakuna, ang pagtugon sa sakuna, at ang pag-ahon at rehabilitasyon. Kapag sinabi nating prebensyon at mitigasyon ng sakuna, ang temang ito ay may layong maghanda ng budget, panukalang batas, at plano upang maiwasan ang panganib sa sakuna. Layon din nitong bigyan ng kaalaman ang mga tao hinggil sa mga nakaambang panganib at tukuyin ang mga kahinaan at kakulangan sa kapasidad ng komunidad na umarap sa kalamidad. Ginagamit ang mga datos na makukolekta upang lumikha ng plano para sa komunidad. Pangalawa ay ang paghahanda sa sakuna. Layon sa temang ito na mapatatag ang kapasidad ng mga komunidad na gumawa ng wastong kilos at tugon sa nagbabanta o nararanasang panganib. Pangatlo ay ang pagtugon sa sakuna. Ang temang ito ay layong maipreserba ang buhay at matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad o sakuna batay sa mga pamantayan habang nangyayari at pagkatapos ng sakuna. Samantalang, ang pag-ahon at rehabilitasyon naman ay may layon na maipanumbalik at mapabuti ang mga pasilidad, kabuhayan at kalagayan ng mga apektadong komunidad. Ngayon ay dumako tayo sa ating pagsasanay. Ang kailangan mo lang gawin ay thumbs up kung approve ang mga ilang programa ng ating pamahalaan sa kasalukuyan at thumbs down naman kung hindi. K-12 curriculum. Thumbs up o thumbs down. 4Ps. Thumbs up or thumbs down. Warning systems. Thumbs up or thumbs down. Solid waste management. Thumbs up o thumbs down. Libreng pabahay. Thumbs up or thumbs down. Maaari mong ilagay ang iyong mga kasagutan sa ating chat box. Bukod dito ay mayroon 2 uri ng pagtugon ng pamahalaan sa hamong pangkapaligiran. Ito ang top-down approach at ang bottom-up approach. Kapag sinabing top-down approach, dito ang desisyon at hakbang ay mula sa pambansang pamahalaan at mga eksperto at inaasahan na susundan at isasagawa ng mga individual, komunidad o sektor sa ibaba. Halimbawa na lang ay ang ECQ o Enhanced Community Quarantine noong panahon ng pandemya, ang no smoking at vaping, at ang mga libreng pagbabakuna.
At kapag sinabi naman nating bottom-up approach, ito naman ang mga aksyon at inisyatiba ay mula sa mga lokal na komunidad at apektadong individual. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang CBD, RRM o Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Training, clean-up drive sa bawat barangay, at ang mga community pantry. At mahalagang tanong para sa ating paksa sa araw na ito, bilang isang mag-aaral, ano ang iyong suhestyon upang mas mapaganda pa ang ilang mga programa o paraan sa pagtugon sa mga kalamidad ng ating bansa? Ilagay sa ating comment section ang iyong kasagutan. Hanggang dito na lamang po. Paalam!